Kamusta dyan? Bago ko umpisahan itong video clip ko, gusto kong sabihin sa inyo na lahat ng sasabihin ko aking opinion. So kung hindi nyo kaya intindihin yung opinion ko, okay lang, pwede kayo mag-comment, mag-leave ng message. Open naman ako kahit anong sabihin nyo, okay lang sa akin. Pero ito, sabihin ko sa inyo, gusto ko pag-usapan yung tungkol sa tax, tungkol dun sa pork barrel issue, di ba? Kasi yung mga tax natin, binabayad natin yan para umayos ang distrito or bayan o bansa. Diyan natin kinukuha yon para magkaroon ng magandang daan, mga public projects, let's put it that way, para sa kung nasaan tayo, para sa bansa natin. Doon nilalagay yan. Para nagpapatak-patak tayo mga Pilipino, naghahati-hati tayo para iayos yung titirahan ng mga magiging anak natin, ng mga apo natin. Sila yun. Bali sila yun, para sa kanila talaga yun. Sila talaga yung dahilan kung bakit natin ginagawa yun. Kasi, think about it. Bakit mo gagawin, di ba? Para sa atin, hindi. We're gonna get old. We're gonna get older. And then we're gonna pass away later on. Hindi natin mapakinabangan yung mga tax na binitawan natin doon sa mga, di ba, previous years. Pero, yun, ang makikinabang din yung mga bata. So, ang problema ngayon, tinitira ng mga corrupt, di ba, na officials. Yun, tulad yung mga nangyayari ngayon, hindi na ako mag-mention ng mga pangalan, pero it just so sad na hindi natin maintindihan, di ba? Parang mayaman ka na, magkapayaman ka pa. For what? Ano bang intention mo? To have a lot of cars? To have a lot of house? Bakit? Hindi ka naman makakatulog dun sa 10 bahay. Sa isang araw, isang beses. Sa isang araw, sa isang gabi, isang bahay lang pwede mong tulugan. Anong gagawin mo sa 10? It's just so selfish, Hindi dapat ganun kailangan dapat talaga meron ka talagang wide point of view, or I would say broad point of view. Hindi pa pwede yung yung sarili lang iniisip mo. Mahirap yun, maintindihan ko na lang kung meron silang mental issue, or hindi nakapag-aral, diba? Ayan, sila mga future, sila ang makikinabang sa in the future kung naman yung binabayad natin ng tax para sa bansa natin kung saan tayo nakatira, diba? Sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. O ano nangyari sa mga kabataan? Napapabayaan na. Tapos yung sinasabi ni Binay na 200,000 na tinanggal niya sa pork barrel niya, tapos mawawala ng mga scholarship ng mga bata. I mean, okay yun na meron pa rin talagang fun para dun sa mga pag-aaralin. Pero ang sa akin kasi, yung mga kabataan na to, dapat yung mga kabataan na to, meron din tong briefing or seminar or educational talk to help them to think, to let them know what the country is doing for them, what this country is doing for them. Kasi we're helping them out, we're giving scholarships and expenses or whatever, kung ano man yung binibigay natin sa kanila. Dapat ito, kung ano man yung matapos nila sa pag-aaral nila, kung ano man yung mga ginawa nila sa pag-aaral nila, dapat nila yon i-share yon sa country or sa distrito or sa bayan, tawagin natin kung anong tawag doon. Yun dapat, hindi naman kailangan suklian talaga, pero common sense, di ba? Pinag-aral ka ng gobyerno,
Saan ba nanggaling yung pera ng gobyerno sa mga tao? So, kung sino yung mga nakatapos ng pag-aaral, halimbawa, natapos ka ng doktor, pag doktor ka na, do something. Like, gumawa ka ng mga clinics, yung mga clinic, gawa ka ng mga project para sa mga kabataan o sa matatanda na kailangan ng kalinga, kailangan ng paggagamot. So, yun, yung mga ganung bagay. Kung natapos ka ng abogado, tulungan mo yung mga naaapi, yung mga taong hindi kaya mag-afford ng abogado dahil sila yung mga nagarabyado. Yung mga ganon. Kung naging pulis ka naman, dahil pinag-aaral ka naging pulis ka, maglingkod ka naman sa bayan ng tapat, ng tapat, 'di ba? Or tumulong ka talaga, like yung supuin mo yung mga masasamang damo, 'di ba? Huliin natin sila. Kung naging senator ka, pinag-aral ka, naging senator ka, do your job, like help. Not just only do your job, but do extra, 'di ba? Pero kung hindi ka nakapag-aral, wala kang pera, or mahina ang edukasyon mo, wala kang skills to do things para makatulong sa kapwa, intindihan yun, excuse yun eh. Diba? Tulad ako ngayon, wala akong trabaho ngayon, I'm not working at the moment. Pero, nag-iisip ako ng bagay na may share ko sa inyo, na pwede kong sabihin sa inyo ngayon. Eto ngayon yung ginagawa ko, sinishare ko sa inyo. So, kung sino man makapanood nitong video na to, lalo na ating mga kababayan Pilipino, gusto ko sabihin sa inyo yan para magkaroon tayo ng extra kaalaman sa mga bagay-bagay na yan. So, kung ano man yung nasabi ko ngayon, nasa sa inyo. Kung gusto nyo mag-leave ng message, gusto nyo makapag-interact, it's okay, like or dislike. Ganun lang. Sige, ingat kayo. At lawakan natin ang ating kaalaman. Magpursige tayo, mag-aral, kumuha ng edukasyon o whatever. Magbasa parate. Reading is always a good way of learning, okay? Basa lang ng basa, okay? Sige, basa, ganun na lang. Okay? Ingat kayong lahat. Salamat.